Attorney, unahin ko na ito, yung pong sinasabi ni Senator Ping. Ang sabi po niya, hindi na siya nagulat na bumaliktad daw si Gutesa dahil ang sabi niya, on record, nung nangyari daw po yung Blue Ribbon hearing noon, coach witness daw si Gutesa ni Senator Marcoleta. Ano po ang tugon niyo dito sa sinasabing ito ni Senator Lacson? Senator Lacson is half right. Hindi na rin po kami nagulat kung bakit bumaliktad si Sergeant Gutesa. Ngunit hindi po doon sa dahilan na sinasabi ni Senator Lacson. At wala naman pong basihan yun. Yun pong kanyang mga sinasite na mga portion ng testimony kung saan pinagmamadali ni Senator Marcoleta at sinasabing doon lamang niya ilimit ang kanyang testimonya sa kanyang affidavit ay we have to look at the circumstances po. Yan po yung time na parang ayaw ni Senator Lacson kay Gutesa na maging surprised witness. At lagi po niyang tinututulan and he was always straining at the leash, so to speak, doon nagtitestify si Gutesa. So natural po lamang na since surprise witness yan, wala sa agenda, ay minabadali po ni Senator Marcoleta. Pero he's far from being a coached witness. Sa amin pong pakiwari ay bumaliktad si Sergeant Gutesa sapagkat napakarami pong pressure na idiniin po sa kanya. As early as November po 2025, isinumbong na po namin ni Mike Defensor sa publiko na number 1, si Sergeant Gutesa ay biglang nawala at hindi namin malocate. Number 2, nagsusumbong po yung pamilya, nakatakot-takot pong mga harassment ang binibigay po sa kanilang pamilya, pananakot, intimidation, etc. Pangatlo, nakita nyo naman po kung paano kahit walang kakwenta-kwentang kaso pinakulong with no bail recommended sina Senator Marcoleta at si dating Secretary Mike Defensor. So naturally, circumstantially, talagang maghihina po ang loob ng isang witness kung nakikita niya na kung yun ngang senador, yung dating miyembro ng kabinete ay naipakukulong, siya pa kaya kung hindi niya pagbibigyan yung pressure na ibinibigay sa kanya at babawiin niya yung kanyang testimonya. Pressure po kanino? Kanino galing? Well, alam niyo po sa criminal law, there is a principle na kung sinong makikinabang sa isang act, he is deemed the author of the act. Siya po ang kinoconsider na siya ang may akta. So tingnan na lang po natin kung sinong nakinabang doon sa pagbawi ni Sergeant Gutesa. There is a presumption na yun po ang may akta o may kagagawan kung bakit po binawi yung kanyang unang testimonya. Oo, aside po doon sa sinasabi ninyo na as early as 2025, hindi mahagilap si Gutesa and then may sumbong sa kanyang pamilya na may mga threats na ginagawa kung hindi babaguhin yung kanyang testimonya. Attorney, meron po ba tayo mga pruweba o ebidensya na ipakikita na posibleng may nakikinabang o makikinabang dito po sa recantation nitong si Gutesa? Siyempre po, kung direct evidence, Ma'am Maricel, siyempre po wala sapagkat alam niyo po yung mga nagtinatrabaho na ang isang witness ay mag-recant, siyempre po pataguyang ginagawa. Ganyan pero yung nangyari doon sa mga witnesses against Laila de Lima na nung wala na si Pangulong Duterte at sinisabi rin po sa akin ng mga prosecutors na hindi na ganado ang Department of Justice na noon na nasa ilalim ni Boying Remulla na iporsige yung kaso, doon po nangyari yung mga recantations. Alam niyo po, yan talaga ang disadvantage kapag matagal. At kung nakikita ng witness na siya ay walang suporta, binablock ni Erwin Tulfo at ni Senator Lacson yung Blue Ribbon investigation sa flood control scandal, siyempre po, ordinaryong tao lang naman po si Sergeant Gutesa. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang salapi. At ngayon nakikita niya na wala nang sumusuporta sa kanya at ipakukulong nga, siyempre po ay manghihina yan at magiging vulnerable po yan sa mga pressure ng mga tao na makikinabang sa kanyang pagbawi. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.